Sabay-sabay nating i-achieve ang ating health and fitness goals dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At dahil ngayong buwan, binibigyang pugay natin ang ating mga ilaw ng tahanan, ang mga doktor at nurse ng bayan, binisita po ang Barangay Batasan Hill sa Quezon City para magbigay ng libreng prenatal consultation sa ating mga kapusong buntis. At mamaya ho ay makakasama natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician-gynecologist na si Dr. Raul Killamor para sagutin naman ang inyong pong mga katanungan, syempre lalong-lalo na ng ating mga preggy mommies out there. Kaya abangan po yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, ang mga pinagkakatiwalaan ninyong doktor at nurse ng bayan bumisita sa isang barangay sa Quezon City para magbigay ng libreng prenatal check-up sa mga buntis. Hindi naman po lahat ng buntis ay nakakapagpa-check up. Kaya po mahalaga po na magkaroon ng ganitong mga opportunity na makapunta kaming mga buntis. At ang mga paniniwala at haka-haka pagdating sa pagbubuntis, bibigyang linaw ng ating obstetrician-gynecologist. Dok, gusto ko po sana itanong, mahilig po kasi ako sa matamis. Yun po kasi yung cravings ko mula po nung nagbubuntis ako. May epekto po kaya ito sa pagbubuntis? Ngayong Road Safety Month, ano ang mga dapat tandaan kapag nasa kalsada? At ang 90s pasyala ng mga chikiting noong 70s hanggang 90s, mas pinaganda ngayon at may bago pang atraksyon. Sobrang saya! The most important thing na nakukuha nila sa rides is the amused sila, they are having fun, but at the same time, they're also meeting other people. Sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Kaya naman ating pasadahan na ang mga latest health updates ngayong buwan ng Mayo. Salpukan at banggaan. Mga humaharurot na sasakyan. Mga inosenteng nadadamay. At minsan, nauuwi pa sa kamatayan. Ang mga disgrasya sa kalsada pwedeng maiwasan. Yan ang paalala ng Department of Health ngayong Road Safety Month. Sa Pilipinas na ayon sa Department of Transportation, tinatayang nasa 12,000 ang namamatay kada taon dahil sa road accidents. Kaya drive safely mga kapuso. Sundin ang speed limit at batas trapiko at magsuot ng tamang safety gears. Good news mga kapuso, tumaas po ng 30% o 30% ang dagdag benepisyo sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth para po sa mga heat-related na sakit, gaya ng heat stroke. Ayon sa PhilHealth, mula sa dating 6,500 pesos, tumaas sa 8,450 pesos ang benepisyo para sa mga heat-related illnesses. Kasama na rito ang hospital charges at professional fees ng mga doktor. Paalala ng PhilHealth, siguraduhin na ang mga ospital na pupuntahan ay accredited o partner ng ahensya. Ibang health update naman tayo sa mga lolo, lola, pati na sa nanay at tatay natin dyan. Kailan ho ba kayo huling nagpa-check ng inyong blood pressure? Aba, nako ha, dapat regular na minomonitor natin ang ating BP mga kapuso. Know your numbers! Yan ang paalala ng Department of Health ngayong Hypertension Awareness Month. Ayon sa Philippine Heart Association, ang normal na blood pressure ng isang tao ay 120/80. Ito raw ang ideal na BP ng tao para makaiwas sa heart disease o kaya ay stroke. Kapag tumaas na ang BP sa 120/80, posible itong magkaroon ng hypertension. Kaya paalala ng mga eksperto, ugaliing i-monitor ang blood pressure at siguraduhin kontrolado rin ang blood sugar at kolesterol para makaiwas sa hypertension. At yan ang ating latest health updates ngayong buwan. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Ngayong umaga, bumisita po ang ating resident obstetrician-gynecologist na si Dr. Q para sagutin mismo ang mga tanong ng ating mga kapuso tungkol po sa kanilang pagbubuntis. Kaya naman, good morning na tayo kay Doc Q. Good morning, Doc! Ano ba ang ikinonsulta ng ating mga kapuso dyan? Ngayon, Kumaring Connie, meron na naman tayong isang kasama dito at siya ay si Mami Sensen. Mami, pwede bang magpakilala muna kayo?
Hi, ako po si Sensen Achas, 31 years old. Pangatlong pagbubuntis ko na po ito at ako po ay 5 months. At bakit po kayo nandito, Mami Sensen? Dok, gusto ko po sana itanong, mahilig po kasi ako sa matamis. Yun po kasi yung cravings ko mula po nung nagbubuntis ako. May epekto po kaya ito sa pagbubuntis? Ilang buwan na po kayong buntis ngayon? 5 months. 5 months. Si Mami Sensen, 5 months. Meron siyang cravings sa mga matatamis, no? Actually, ang cravings o yung pagkain na talagang gusto natin kainin, no, sa araw-araw, normal ho yan sa pagbubuntis. Pero kasi ang problema kasi kay Mami Sensen, matatamis yung kanyang gustong kainin. Sa family history niyo, Mami Sensen, meron kayong history ng diabetes, no? Nagsabi niyo sa akin kanina, si mami ninyo ay may diabetes. So, mukhang hindi po advisable na araw-araw may nakakain kayong sweets o mas marami kang kinakain sweets sa during the course of your pregnancy, no? So, kailangan sigurong medyo ibawasan natin yung sugar intake ninyo at yung mga matatamis, kahit anong mga pagkain nyo, basta mga tatamis, ano lang, in moderation lang, no? At kailangan kasi i-check din yung blood sugar ninyo. Na-check ba ang blood sugar ninyo? Normal naman daw? Okay. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi ka na makakaroon ng tinatawag natin gestational diabetes mellitus. Na yung bang tumataas ang blood sugar ng isang babae pag siya ay buntis lamang. At ito ay pwedeng mangyari sa iyo dahil nga may family history kayo ng diabetes. So medyo alalay lang muna. No? Ang bibida ngayong umaga ang ating mga ina, kaya't nasa kanila ang corona. Hindi na kailangang magtiis para masigurong ligtas ang pagbubuntis. Malaking bagay po kasi nalalaman po namin kung ano yung mga dapat naming gawin, kung ano yung bawal, or kung ano yung mas nakakabuti sa amin. Malaking tulong po kasi dahil sa kalusugan namin din. Pang 5-week baby ko na rin kaya kailangan kong magpa lagi check up. Hindi po tapos ang Mother's Day dito sa Pinoy MD dahil ngayon pong umaga, bibisitahin ng mga doktor at nurse ng bayan ang isang barangay sa Quezon City para magbigay ng libreng prenatal consultation sa ating mga kapusong buntis. Dito sa Pinoy MD, kayo at ang inyong kalusugan ay number 1. Hatid namin ang impormasyon at serbisyong pangkalusugan. 120/70 naman yung baby mo, so okay ka ba? Dapat ingatan ang inyong pagbubuntis, ha? Good morning mga kapuso! I'm Nurse Abby, your nurse on duty for Pinoy MD. Kasama ang mga doktor ng bayan, nandito tayo ngayon sa Batasan Hills, Quezon City para sa Pinoy MD Health Watch. At ang mission natin ngayong araw ay siguraduhin healthy at malayo sa sakit ang ating mga kapusong buntis. Dahil ang konsultasyong pangbuntis, dapat walang mintis. Sino sa atin dito ang nagpapa-prenatal check-up? Kasama ang mga obstetrician-gynecologist na sina Doc Raul Quillamor at Doc Maria Carla Esquivas Chua, dinayo ng Pinoy MD ang Batasan Hills, Quezon City para sa isa na namang Doc Tours kung saan binibisita ng mga doktor ng bayan ng ilang barangay. Hindi naman po lahat ng buntis ay nakakapagpa-check up. Kaya po mahalaga po na magkaroon ng ganitong mga opportunity na makapunta kaming mga buntis. Serbisyong buntis muna tayo para masiguro ang optimal birth outcome. Kailangan siguraduhing malusog si mami at si baby. Pagka mataas ang BP parate, nahihirapan ang baby sa loob. Hindi siya lumalaki ng tama. Okay? So, yun ang mga babantayan natin sa'yo. Malapit ka na mag-9 months. Every 2 weeks ng check-up. Ang importante kasi nakakakain ka ng gulay. Kayong gatas mo tuloy. Una munang itinuro ni Doc Q ang kahalagahan ng prenatal check-up. Prenatal check-up, and-emphasize din natin yung importance ng nutrition. Hindi kailangan maging mayaman para kumain ng tamang nutrisyon. Para makakuha ng tamang sustansya. Kung 7 weeks pa lang po yung pagbubuntis niya, safe po bang uminom ng folic acid?
yan ang pinakatamang oras na pag-start ng folic acid. Kaya mag-ano ka na ng folic acid, humingi ka sa Barangay Health Center ng folic acid. Nakaka-apekto po ba sa buntis yung pagkatapilok o pagkadapa? Yung mga sinasabi ng mga noong araw na pag natapilok daw, nagkakaroon ng bingot, hindi po yun totoo. So, wala pong katotohanan yun. Yung mga bingot na nasa sinapupunan pa lang siya. So, hindi yun dahil sa natapilok or nadapa ka. Nasa genes yun. Sisimulan ang prenatal check-up sa unang 6 hanggang 12 linggo ng pagbubuntis. Iniiwasan kasi rito ang ilang komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya naman, bilin ni Doc, dapat bantayan ang mga danger signs ng pagbubuntis. So, pag buntis kayo, dapat hindi muna tumutulo ang panubigan ninyo. Dapat nag-check kayo ng blood pressure. Dapat tama ang timbang, ang increase ng timbang ninyo. Para masigurong nababantayan ito, sinimulan na rin ng nurse ng bayan na si Nurse Abby na i-check ang kanilang BP. Medyo mababa ang BP natin ngayon. Lagi po kasi po. Opo, 90-60 ka, ha? 3rd pregnancy. Tapos pang ilang weeks nyo na po ngayong magsi-6 months pa lang. Dapat ay sinusuri rin daw ang development sa binti, mukha at tiyan. Tignan nyo ang pagtubo ng pagmamanas. Dapat hindi mabilis ang pag-develop ng pagmamanas or yung pamamaga ng legs ninyo, especially kung pati mukha ninyo. Tapos yung mga maaga pa lang, nagko-contract or tumitigas na yung tiyan ninyo, buong tiyan masakit, umaabot na sa balakang hanggang likod. Baka nagpi-preterm labor kayo, kaya dapat may check-up po kayo. Gaya ng 19 anyos na si Abby, sakit ng likod ang madalas iniinda. Yung pagbubuntis ko po ngayon, maselan po na mabilis po mangalay. Masakit po sa balakang. Tsaka mabilis po mangalay pag naglalakad. Maliit man daw tingnan ang tiyan niya sa 5 buwan, dumadalas pang sumakit ang balakang niya. Nagigising po paminsan-minsan kasi nangangalay po sa pagtulog, tapos pawisin po, ganun. Nagtataka lang po kasi maliit po yung tiyan, ganun. 2 beses pa lang nagpakonsulta si Abby sa doktor, kaya't sinulit na niya ang pagkakataong ito. So ito palang binigay sa'yo, folic acid pa lang. Wala na silang dinagdag. Dahil 5 buwan ng buntis si Abby, minabuti na rin ni Doc na i-physical examination siya. May gumagalaw na sa tiyan mo, wala pa? Meron na? Kailan mo na-start na nararamdaman? Sinuri din ni Doc ang tiyan at pamamanas sa binti ni Abby. Ano kaya ang napansin ni Doc? Abangan mamaya! Balik po muna tayo sa barangay. Nako, Doc Q, siguradong maraming tanong ang ating pregnant mommies out there. Kaya eto na, sagutin mo na yan. Naku, ito naman, Kumaring Connie, meron na naman ako isang kasama dito at gusto ko siyang pakilala sa iyo, si Mami Josephine. Mami Josephine. Hello po, ako po si Josephine Balmaceda, 27 years old po, 4 months pregnant. Doc, based po kasi sa ultrasound ko last month, ako po ay placenta previa partialis. Ano po ba yung mga possible na dahilan? Bakit po nagkakaroon ng ganitong case ng isang buntis? Nung in-ultrasound ka noon, ilang months ka or ilang weeks? 13 weeks. 13 weeks, Yes, no? Kasi, ang finding kasi ng placenta previa, partialis man yan or totalis, ibig sabihin ng partialis, yung kalahati lang yung or part na ng placenta ang nakatakip doon sa kwelyo ng matres. Pag totalis yun, buo yan, nakatakip yan. Normal ultrasound finding yan sa first trimester of pregnancy. Kayo po, nung ginawa yan, 13 weeks kayo, so lampas na kayo ng first trimester, no? Papasok na kayo sa second trimester, okay pa rin yun kasi tinitingnan natin yung paggalaw o pag-migrate ng placenta, pag-akyat ng placenta doon sa loob ng matres. Habang lumalaki yung tiyan ni Mami, habang lumalaki si baby, lumalaki din yung matres, may tendency kasi ang placenta na umakyat din. No? So, okay lang yan. Basta wala kayong spotting, walang heavy bleeding, maganda pa rin yon. Pero, kagawan kayo ng serial ultrasound. Ibig sabihin noon, during the second trimester, na ito ngayon ng pagbubuntis ninyo, gagawin ng isang scan dyan, and then pagdating ninyo
sa mga 28 to 32 weeks, lalo na sa 32 weeks, titingnan uli yan kung placenta previa pa rin yan at 32 weeks, malamang talagang placenta previa na yan, hindi ka pwedeng manganak ng normal. Pero at 32 weeks and beyond, pag in-ultrasound yan at hindi na nakita yung placenta previa doon, pwede ka na manganak ng normal. Pang ilang pregnancy niyo po ito? Second pregnancy. Second pregnancy. So, pwede kayo mag-normal delivery kung ang placenta ninyo ay umakyat na. Okay po, thank you po. Okay. Huling hirit ngayong tag-init, the place to go para makaiwas sa matinding init. Indoor pasyalan para sa mga chikiting at chikiting at heart. Mula sa exciting rides, dinagdagan pa ng trampoline, billiards, bowling, at skating rink. Kung saan ito, abangan! Kaway-kaway sa mga titas and titos of Manila riyan. Natatandaan niyo pa ba ang pasyalang ito? Ako nabutan to. Bata kasi ako, lagi ako nandito. Dito kami nanonood ng mga manikin, yung Odyssey, yon nung araw. Ang tinutukoy ng ating mga kapuso, walang iba kundi ang OG pasyalan at mini Disneyland ng mga titos and titas noon. Ang Carnival daw na ito ang pasyalan ng mga pamilya noong 70s hanggang 90s. Ang dinarayo raw dito noong panahong yon ang nakakaaliw na rides na favorite ng mga bata noon. Pero marami ang nalungkot nang isinara ito noong 2000. Pero don't be sad na raw mga kapuso dahil ang kinagigiliwan niyong Carnival noon, binuksan na ulit ngayon. At isa sa masayang nagbabalik para bumisita sa karnabal, si Michael, na isa raw sa mga OG tambay rito noon kasama ang kanyang pamilya at mga kabarkada. Siguro dahil yun lang ang meron noon na mga laruan. Tapos may go-kart pa yan sa taas, second floor eh. Ito, medyo moderno na yung mga laro. So I guess okay naman na. Makalipas ang ilang dekada, si Michael bumisita ulit sa Carnival. Pero ang kasama na niya ngayon ang kanyang asawa at mga anak. Malaki na raw ang ipinagbago ng lugar bukod sa mas moderno. May bago na ring mga atraksyon, gaya ng trampoline park na ito, na may lawak lang naman na 1,258 square meters. Bukod sa unlilundag daw sa trampoline, pwede ka ring mag-basketball dito. At ang mga chikiting pwedeng maglambitin. Para i-level up pa ang adventure, subukan na ang wall climbing at mini zipline. Ang mga ganitong amusement park ayon sa eksperto, fun and adventure man para sa iba, may benepisyo ring hatid para sa kalusugan. Unang-una, yung kanilang physical health will be much improved kasi there are a lot of physical activities that they can do in these amusement parks or theme parks, no? 'Di ba? Running, climbing, jumping. So, lahat ng physical activities na makaka-enhance sa physical health nila, and in fact even their immune system, 'di ba? We always say na pag nag-exercise ka, mas maganda ang development ng immunity mo. Ayon kay Doc, mainam na paraan din ito para mas maging aktibo ang mga bata. Isang health benefit na napaka-importante, lalong-lalo na ngayon dahil most of the time ang mga bata ay talagang nakaupo lang facing the TV and or the computers or gadgets. Hindi pa rin daw mawawala ang mga classic games sa amusement park. Sa billiards, nagtagisan ng galing si Michael at ang kanyang panganay na si Kira sa pagbibilliards. Habang si Mommy G naman at si AJ, nagbonding sa paglalaro ng claw machine. Nadidevelop doon yung socio-emotional skills, no? So, unang-una, yung bonding moment. Di ba napaka-importante yan sa mga pamilya, no? So, maliban doon, yung kanilang emotions din, di ba? Pag natatalo ka, di ba? Natututo yung bata how to regulate his emotions kasi madalas ang isang bata pag natalo sobrang nagagalit, di ba? O di kaya nagwawala. Pero dahil napapractice siya sa pamamagitan ng ganong klaseng mga
fun games, natuturuan na rin at the same time ng parents kung paano niya i-handle ang situations kunwari nga natatalo siya. At nang makabuelo na sina Michael, tsaka naman nagwantusawa sila sa rides. Nagpaikot-ikot ang mag-ama sa go-kart na ito. At umarangkada na rin sila sa pagsakay ng bump car. At ang OG rides daw na carousel na present doon para sa lumang carnival, hindi rin nawala. Sobrang saya. The most important thing na nakukuha nila sa rides is the amused sila, they are having fun, but at the same time, they're also meeting other people di ba? Kasi pag nasa ride sila, pwedeng may makatabi sila, nasa likod, nasa harap nila, tapos nakikita nila yung malawak na kabuuan ng theme park. So, marami silang natututunan from there. We do have safety checks every day. So, all the rides have been installed with safety harnesses, gears, and seatbelts. So, all of the staffs are being trained as well. Wala raw pinipiling edad o okasyon ang carnival na ito. Kaya pati ang couple na ito, dito piniling i-celebrate ang kanilang 2nd anniversary. Kilig much naman! Nakita po namin sa TikTok. Ano na din po, parang date na din po namin kasi 2nd anniversary po namin. Ang kanilang anniversary date sinimulan nila sa bowling. Tsaka sumabak sa arcades. At pati na roller skating. Tamang-tama dahil first time daw nina Julie at Marvin na mag-roller skate. Kayanin kaya nila. More practice pa, Julie. Matapos ang nakapapagod na roller skates, time out muna daw ang dalawa para magmerienda. Kung ano yung naibibigay sa mga bata ay yun din ang nagagawa sa ating may edad na. Kasi kailangan din talaga natin maging physically active, di ba? Dahil habang tumatanda tayo, pag tayo ay laging nakaupo, mas madali tayong magkaroon ng mga problema sa mga buto-buto at mga muscles natin. If we are with our children and we are meeting other people at the same time, it also enhances our socio-emotional development pa rin. We continue to develop even as we grow older talaga. Mga kapuso, enjoy lang sa mga amusement parks na ito. Basta ang paalala ni Doc, safety first. We can orient our children kung ano yung i-expect nila sa pagpunta nila sa theme parks, no? Kasi there are some children na medyo may fear. When you orient them, you tell them what to expect, I think they will become more excited and they will really be enjoying what they will be doing there. Second, we have to make sure that they are always supervised. Kasi pwede silang mawala dun di ba? Sa dami ng tao. Pangatlo, that they are always safe. No? Kasi may mga activities there na pwede silang mahulog, pwede silang masaktan. So, safety is of paramount importance. Relax din kapag may time. Dalhin na ang buong pamilya dahil deserve natin ang mag-enjoy at magpahinga. Samantala, back to our free consultation muna with Dr. Q sa Barangay Batasan. Doc Q, kamusta na ba ang ating mga kapusong buntis dyan? Naku, Kumaring Connie ngayon ay pinapaligiran ako ng maraming mga babaeng buntis. Ito naman kasi talagang ating gawain ngayon, no? Lalo na kasi
Mother's Day. So, nagsaselebrate tayo ng Mother's Day. But in fact, ang Mother's Day dapat araw-araw yan. Ngayon, kumaring Connie, may isa naman akong bisita dito, si Mami Lizelle. My name is Lizelle Videroja. I'm pregnant 36 weeks. Mami Lizelle, pang ilang pagbubuntis niyo na ito? Pangalawa po. Pangalawa. Oh. Ano naman ang concern niyo? Kung nakaka-apekto po ba yung pagkatapilok or pagkadapa or paliligas ng tiyan, ano pong makaka-apekto nun? Natumba kayo o nadulas o ganon? Natapilok? O. So anong, may kinatatakutan ba kayo nung natapilok kayo? Gusto ko lang po sanang malaman kung nakaka-apekto po ba ito sa amin. Sa baby. Okay. Ang isang babaeng buntis na natapilok ay hindi lang naman sa baby ang problema, pati na rin kay mami. No? So tingnan na muna natin yung sa side ni mami. Pag natapilok si mami na buntis, ano ba ang pwedeng mangyari dyan sa kanya? So syempre, may stress yan, no? May trauma. Lalo na pag may trauma, sa first trimester ng pregnancy, sa first 3 months at natapilok si mami at na daganan yung tiyan mo o na may trauma sa tiyan mo, ang pwedeng mangyari dyan ay abortion, miscarriage, no? Duduguin kayo, yung product ng pregnancy mo ay ilalabas mo yon. Pag second and third trimester, pwede ka mag-premature labor, pwedeng pumutok yung panubigan mo o pwede ka rin mag-abruptio placenta. Yung ibig sabihin, nung naghiwalay yung placenta sa mattress na hindi ka pa nagle-labor. At ito ay pwedeng ikamatay din ni baby. No? Na ngayon, sa baby naman, ang epekto naman ito sa baby, pwedeng mag-preterm delivery, mag-premature si baby, ilabas mo yan na kulang sa kabuwanan. No? At pag kulang sa kabuwanan, kasi marami ding problema dyan. Yung baga niya, hindi makaka-function yan. So, pwedeng matubo siya, mangailangan siya ng oxygen, tatagal siya doon sa neonatal intensive care unit. No? At syempre, pag mga ganon, ang isa pang problema dyan ay prone to infection siya kasi premature. No? O di kaya, pwede siya makakaroon ng hemorrhage doon sa utak niya. May paniniwala tayo kasi na pag ikaw ay natapilok, natumba ka o nauntog yung tiyan mo, makakaroon ng bingot yung baby. Palagay ko yun din ang concern mo. No? Hindi totoo yun. Kasi ang bingot ay nadidevelop yan doon pa lang sa embryonic stage pa lang ng baby na ano na yan, nandun na yun, parang na-predict na o na program na yung baby na makakaroon siya ng bingot. No? So pwedeng, it's a congenital anomaly na pwedeng genetic, ibig sabihin na pasa from one generation to another or di kaya may mga mutation lang doon sa genes ni mami or ni daddy na nagkukos ng bingot. So hindi totoo yung ating naririnig na pag ikaw ay natumba o natapilok o nadapa ka, makakaroon ng bingot si baby. Gusto ko po malaman po normal po yung pagbubuntis na maliit po yung tiyan, kahit 5 months na po. Ang paniniwala ni Abby, hindi sapat ang nutrisyon na nakukuha ng bata. Maselan po kasi ako sa pagkain, tapos sinusuka ko po kaya parang hindi po nakakain ng baby. At nang magpakonsulta kay Doc, may gumagalaw na sa tiyan mo, wala pa? Kailan mo na-start na nararamdaman? Ayon kay Doc, normal naman daw ang kalagayan ni baby. Normal naman daw ang maliit na tiyan sa pagbubuntis ng 5 buwan. Sa kaso gaya ni Abby na kahit 5 buwan ng buntis ay maliit pa rin ang tiyan, ayon kay Doc, huwag namang mag-alala. Dahil ang laki o liit ng tiyan ng mga buntis, nakadepende po yan sa fundal height o yung sukat mula sa pubic bone ng nagbubuntis hanggang sa tuktok ng uterus. Kaya't mga mamis, huwag hong kabahan, maigi pa rin hong magpakonsulta sa mga eksperto para syempre sigurado. Wala naman nga raw mawawala kung susundin ang makalumang paniniwala. Kaya pagdating sa pagbubuntis, marami sa atin ang naniniwala pa rin sa mga pamahiin. Kaya naman, nandito na ang mga doktor ng bayan para linawin ang ilan sa mga yan. Ang ilang pagbubuntis na po natin? 5 po. Tapos saan tayo nagpapacheck up? Diyan lang po sa Manila sa health center. 120/70 naman yung BP mo. So, okay ka pa. Healthy. Isa si Mommy Angie sa mga bumisita sa libreng pakonsulta rito sa Barangay Batasan Hills, Quezon City.
Mahirap po ngayon magbuntis. Kasi pang 5 baby ko na rin kaya kailangan ko magpaano lagi check up. Sanay din ako dati sa trabaho, kaya ngayon parang medyo hirap kasi parang nanibago ako. Pinaniniwalaan din kasi niya na kailangan mag-ehersisyo para mas dumali ang pagbubuntis. Umaga at saka hapon, nag-exercise na lang. Kasabihan na lang din po para iwas sa pagmamana. Dok, totoo ba? Bawal mag-exercise ang mga buntis? Bago ko sagutin yan, Abby, masaya ako nandito ka ngayon, nakikita kita in person. Ang ganda ng aming nurse ng bayan, di ba? Si Miss Abby. Pwedeng-pwede yan. Meron tayong mga exercises na akma sa mga babaeng buntis. And in fact, Abby, pwede nilang ituloy ito even after their delivery. Tulad ng mga pilates, pwede naman silang mag-jogging or mga walking, mga slow walking lang. No? Kasi kailangan nga nakakondisyon yung mga muscles ni mami para during labor, maigi yung kanilang pag-ire. Ang paglilihi nangyayari sa mga buntis sa kanilang first trimester. Pero hindi raw nakararanas naman ng paglilihi sa mga pagkain si Angie. Sa paglilihi, asawa ko naglihi. Sabi nila dati, yung paghakbangan mo daw yung asawa mo within 3 months lang. Totoo daw yun. Kaya hindi ko naramdaman ngayon ang paglilihi. Mas malakas po siyang kumain. Totoo ba na pwede rin pong maglihi ang mga lalaki? Ang paglilihi ay kasama ito sa first trimester ng pregnancy ng babae na kung saan ay may mga cravings sila during the first trimester of pregnancy. So pag may cravings, kasi siyempre naghahanap ka ng mga pagkain na kung minsan nga kahit ating gabi, na-extend lang ni Mrs. yung kanya mga hilig doon sa mga lalaki. At si Mr. naman ay dahil nga hindi siya makaalindagaga sa paghanap ng pagkain na parang nagugustuhan na rin yan at parang siya na yung naglilihi. Strictly speaking, hindi yan paglilihi talaga. Cravings, pero the craving is part of conception. Hindi man dumaan sa paglilihi, mas ramdam ni Mami Angie ang hirap ng pagbubuntis. Wala pa akong 35, hirap na akong magbuntis. Baka pag 35, mas mahirap. Totoo ba na 35 years old and above po ay high risk na for pregnancy? Tama yan, Abby. No? In fact, ang cut-off natin dyan is 35 talaga. Bakit 35 years old? Kasi may mga studies na nakikita nila doon na pag isang babae ay nabuntis at 35 and above, marami namang associated na complications kasi tulad ng diabetes, ng hypertension o yung high blood, no? Mataas yung cholesterol. Pag pregnant siya at 35, kinukonsider na namin high risk yan. Hindi lang para sa nanay, pati na rin sa baby. Kaya kailangan, Abby, ikaw ay mag-asawa ka na at manganak ka na ng before 35. Ayan, nakapwesto na yun. Para hindi mapangunahan ang pangamba sa mga makalumang paniniwala, kay Doc lang dapat magtiwala. Ay, mga ma. Samantala, bukod sa libreng konsultasyon, ito ang munting regalo ng Pinoy MD para sa ating mga pregnant mommies. Huling paalala ni Doc, kumpletuhin ang prenatal check-up at anumang problema, magpakonsulta agad sa espesyalista. Para masigurong ligtas hindi lang si baby, kundi pati na rin si mommy. And for our last question para sa libreng konsultasyon with our obstetrician gynecologist, sasagutin na yan ni Doc Yu. Meron tayong isang bisita ngayon, kumaring ko, at siya ay napaiba kasi iba yung damit niya. Si Mami Maricar. Hi, ako po si Maricar Tanyon, 27 years old, 8 months pregnant po. Pang ilang pagbubuntis niyo na po ito, Mami? Pangatlo na. Pangatlo na, oh. So ano ang tanong ninyo o ano ang concern ninyo ngayon? Tanong ko lang po kung normal lang po ba sa katulad kong buntis yung nakakaranas ng pamumulikat. Pamumulikat. So, madalas ka ba pinupulikat? Almost every day ba? Yes po, tuwing madaling araw. Madaling araw. Nagtatrabaho ka, hindi? Oo, kasi pag madaling araw, syempre, sa pagtulog mo yan, o di kaya may mga nagtatrabaho kasi ng inaabot ng madaling araw. No? So pag nagtatrabaho ka, kunwari na nakaupo ka lang, madaling araw ang shift mo, yung graveyard shift, no? Naiipit palagi yung mga nerves sa hita at saka binti natin. So pwede ka magkaroon ng pulikat. Kung sa madaling araw naman at natutulog ka lang naman, so pwedeng ano din yon sa positioning mo sa pagtulog mo, lalo na pag nakatagili ka sa isang side lang, yung side lang na yun ang pupulikatin. Pero hindi ito pwede
pwedeng ikabahala lang kasi may mga ibang dahilan din ang mga pulikat, no? Pwedeng kulang ka sa electrolytes, like for example yung potassium o yung sodium, no? So kailangan na hydrated ka, properly hydrated ka. At yung mga, hindi i-avoid mo yung mapapawisan ka ng marami kasi pag maraming pawis ka na hindi mo nare-replace yung fluids, pwede ka makaroon ng electrolyte imbalance. So ito yung mga pwedeng mangyayari dyan o mga pwedeng dahilan kung bakit ikaw ay pinupulikat. Pero during pregnancy kasi, normal naman talaga na pupulikatin ka, pero hindi naman dapat madalas. Pero kung madalas na yon, may ibang dahilan dyan na kailangan maimbestagahan natin. Mga kapuso, laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Para sa health tips mula sa ating mga eksperto, i-follow ang Facebook page ng Pinoy MD at GMA Public Affairs. At syempre, mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Salamat po sa lahat ng tumutok sa amin and sana po na-inspire namin kayo maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayong muli 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Mga Pinoy MD.